Buksan ta itong Biblia karon diri sa 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Isa lang ka verse ang akong pagkabasahon. Of course, ang ibang nga verse na da aton man nga matandog gihapon sa aton nga pagpamalandong. But sa verse number 10 sa 1 Corinthians chapter 15. Nagasiling diri sa pulong sandino, by the grace of God, I am what I am. And His grace was not in vain. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Mga mayo kita Ginoo, salamat gid sini nga mga pulong karon kay once again ma-remind mo kami kung ano ka makatilingala ang bugay nimo sa among mga kabuhi. Nga sa tanan nga anggulo kag aspeto sa among kabuhi Ginoo. Yara ang mga bugay. Karon kabisan pa sa palaboton. Kabisan pa sa among Ginoo nga pagpuyo sa luyo nimo. Tanan ini sa idalom lamang sa ang imo kaluoy kag bugay para sa among mga kabuhi. Buligi kami sa paghangop sining mga pulong karon. Padugangan mo ang blessing sa among pagbasa, pagi sa blessing sa among nga pagpamati. Sa ngalan ni Jesus, amen. Nga nahambal ini ni Apostol Pablo, siling niya nga pagi sa bugay sang Dios, I am what I am. Kaya man kung isipon natin dira sa halin sa verse 1 at sa verse number 3, igina-explicar niya da ang mayong balita nga nagaluwas sa tao sa subong nga panahon. Kung may balita ka nga nabatian, nga maluwas ka man, aside from this gospel, hindi ka na maluwas. Kung may balita nga pagi sa iban nga mga reliyon, o kung manugwali, apart from that which we have received, the gospel of the grace of God, we will not be saved. Di what about kung nakabati ka na sini, kagdason nagtuo ka sa iban pa, nga balita naman. Mayroon na tawag nila nga prosperity gospel. Mayroon silang mga balita nga that deals with the needs and the financial situations ng tao. Di base ba lang nga mahulog ka, no? You fall from grace. Yang mayong balita nga nagaluwas sa tao amo niyo. How that Christ died for our sins according to the scriptures, meaning His death, and then He was buried in His burial, and that He rose again the third day, His resurrection. So the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, amo na siya mayong balita da nga nagaluwas sa tao. Very simple, and yet being so simple, gina-complicate sa mga preachers, sa mga teachers, nga daw dugangan pa, sang liwan pa. Nga pamaagi agad ang tao maluwas. So, and then he mentioned nga sila niya, nakita siya sang 12, si Jesus Christ, sa nabanhaw sa gikan sa mga minatay. Ni nakita pagid siya sang 500 brethren. So hindi lang sang 12 apostles nga nakakita sa kay Jesus nga nabanhaw gikan sa mga minatay kang pagkabanhaw niya in a glorious fashion. Hindi to ya kamatayon nga ginbanhaw siya kaangay ni Lazarus, kaangay sang tawo to nga pamatan-on sa siyudad sang Nain nga ginabala mo sa una magdala na sila sa patay do kaangay sa stretcher blada na tungtong na kag ginadala sa lulubngan ginpapundo ni Jesus kay tungod nga ang pamatanon nga napatay, isa lamang siya nga anak sang nanay niya nga balo. Ay natong tatay niya man. Tipos possibly,
siya makasarang na magtrabaho, ka mag-support sa iyang ginikanan, o sa iyang iloy, patay pa. Yan ni Ginisus, ginpabangon niya, ginbalik niya sa iyang nanay. Pagkabanhaw man to, rindot niya ka nga sa pagkabanhaw ni Ginisus. May isa, later on, may isa naman ka teenage nga babae, nga masakit. Gin-request si Ginisus, kung pwede nga kaduan niya to, kag pangamuyuan, ayuhon. But on his way to the house of that girl, napatay man ang mga babae. A young girl, a young woman, and then si Lazarus. Itong young girl nga yadto, pabot niya dito sa balay, nagpinukot-pokot mga tao to, naghibi na, naghahaya na. Hanutis ka mo na kung ang tao maghaya siya, ginabasol yung taong buhi. Ay, ginpabayaan ka ni nanay. Bayaan nanay ako no, ginabasol mo timo tao. Napatay ang bata, ang nanay ang basol mo. Ginambalaan sa Ginoo, bangon. Bangon man siya, nabuhi man siya. Ang balik siya sa iyang amay. Tinabanhaw na sila. But you see, ang pagkabanhaw ni Jesus, hindi ito yakangay sa ito. Ang pagkabanhaw niya was in a glorified body. Mahimayaon nga lawas, meaning, wala na siya napatay liwat. That's why sila niya, I was dead and alive forevermore. Hindi sila yan, nakalamatay liwat. So si Pablo sila niya, nakita siya sang 12 apostles, nakita sa sang 500 brethren, and then hindi niya, I saw him also. Niya sa verse number 8, last of all, he was seen of me also. As of one born out of due time. And then he said, for I am the least of all the apostles. Ako ang pinakapobre, pinakakubos, pinakapigado sa tanan ng mga apostoles. Because sila niya, I persecuted the church of God. May na yan magitawag sa Ginoo ng mga apostles, si John, si Peter, si James, si Bartholomew, si Philip, si Nathaniel, and the rest of the crew, ini siya gitawag ni Jesus while they were doing their job. Siya, while he was making havoc to the church of God. Ginahalitan niya, ginapersigan niya, ginapamatay niya, kung mag-resist sa iyang pagdakop. Babae, lalaki, tigulang man akong kabataan. Masapuan niya nga nagatipon-tipon sa ngalan ni Jesus. Ginawasak niya ang ilang pagkatipon. That's why he called himself, I am a persecutor, I am a murderer of the people of God. That's why hindi ko takos tawgon nga apostle. But sila niya diri sa verse 10, but by the grace of God, I am what I am. Tungod lamang sa bugay sang Diyos, I am what I am. Di ba na familiar kita sinang pulong I am? Amo nang claims ni Jesus Christ, I am what I am. Meaning si Jesus Christ, I am. Siya mo ang healer, siya mo ang tanan-tanan nga ma-describe ni mo sa Diyos. Jesus Christ said, I am. Now, din naman siya, Apostle, siya, I am what I am by the grace of God. Ikaw sining adlaw, you are here today, you are what you are today by the grace of God. One time, si Apostle Pablo naghambal sila niya, wala sang butang nga sa inyo, wala nyo nabaton. Tinga nga nagapangabuhi kamo, naga-aksyon kamo, nagapakita kamo, subong ang butang nga sa inyo, nga daw wala nyo nabaton. Meaning, tanan nga sa aton, hindi na aton, nabaton na lamang ina. Beginning sa imong kabuhi, wala ka man kabuhi kung wala kang ginhatag sa Diyos sa imo na. Wala man katrabaho, wala ginhatag sa Diyos sa imo na. Wala ka man sang lawas, wala ka man sang body, wala ka man sang health, wala ka sang eyesight. You have no, the faculty sa imong lawas will not function kung itungod,
kinatag sa Diyos sa imo. Everything that you have, you owe it to God. Kaya mo ni yung nambal sa I am what I am by the grace of God. Ini yung pulong nga grace nga ini. Isa ini kay special nga pulong gamit sang Dios. Para lang ni sa mga tumuluo. Pero if you notice, ginagamit man na sa mga tao sagwa. Ginagamit man na sa mga bisan sino lang nga tao. Kristohanan mo ko hindi, gagamit man na sa pulong nga grasya. Siling ko sa isa ka pamatanon nga babae nga manong 30 naman, malapaw sa kalendaryo. Siling ko, ay kapamana niya kung grasyahan. Grasya, panawag niya, sa bana nga mag-abot sa iya. Ang grasya or grace na tawag natin is one of the most special words that belongs to the Christian. Para gini sa mga Kristiyanon, ginhatag ini sang Dios sa aton because the world does not know how to properly appreciate sang bugay sang Dios. Hindi na sila kabalo mag-appreciate anong busilingon sila. Bala-bala na nila sang tao sa kalibutan, mga glory to God. Bala na ng glory to God. Amen. Sinilang amen. Siguro ka ng bana niya, nagliwat ang kabuhi, nagbago, ay pamatasan. Amen. Hallelujah. Amo nang ba niya? But it does not have something to do with God. Ang dictionary nag-defines ang grace nga unmerited help given to people by God. Damayo man na, no? Nga definition. But the Bible definition is more than that. Nga ang grasya, ang bugay sa Diyos, unmerited, meaning wala kasang merito, wala kasang idugang da. Ginhatag na ng Diyos na sa imo. Para sa makatauhan sang Diyos, pero ang Bible nga definition is more than that. Listen to this definition. Grace is the merciful kindness by which God exerting His holy influence upon souls, turns them to Christ, keeps, strengthens, increases them in the Christian faith, knowledge, affection, and kindles them to the exercise of the Christian virtues. Okay, may memorize mo lang nakilaba. Pero muna makita niyo sa Bible, ang mga definition niya. Sa malipot, tagaan mo sa lipot ng definition sang grace, it is G-R-A-C-E, God's riches at Christ's expense. Ang manggad sang Diyos imo sa bayad sa gasto ni Kristo. Period. Ang tanan nga sang Diyos, mangin imo na. That's His grace. Only at His expense. You do not spend one single centavo, so to speak. Sa application na mo ini, kangay kita ni Apostol Pablo, nga mga kasasala, siguro wala man ta nagpatay, wala man ta nag-persecute sa mga Christians, but we do not deserve anything from God. Ang takos para sa aton niya, ang impyerno eh. Ilabay na ako nagpabugal kita, nga relihoso kita, ilabay na ako debotado kita sa atong simbahan, tapat kanina, maakig ang Diyos sa aton. Because God came to this earth to save sinners and not to call the righteous. Nagapakahiro-hiro ka, nagapakamatarong ka, hindi ka papagtagon sa Diyos. Munang makasalag na pangita sa Diyos, kay kita tanan takos sa impyerno, but because of the grace of God, again revealed sa aton in the person of Jesus Christ, we can be saved and used by God. Agi sa bugay sa Diyos. Ang bugo sa sulatan, ginatag sa Diyos sa aton, kung may baluan natin ini. Kaya ang Bible natin ni 66 books, anong tanin kay 66 sa libro? This is a big book. Isa na ka-library na ni, kung sipon mo. Hindi mo man masundod ang tanangan na hambal niya din. Ang himuon mo, sundon mo, ang inhambal niya, you study the Word of God. Ano ang pagtuon?
rightly dividing the word of truth. Amo na ang gusto kay tsakto nga pagtuon. Rightly dividing the word of truth. You study to show thyself approved unto God. Gatoon ka, agod i-approve ka sang Diyos. Hindi ka sa imong pastor, hindi ka sa imong simbahan, o kung denominasyon, o kung Bible school. No, no, no. You study to be approved unto God. Now, how do you study? Na-layout na sang Bible da. Ang pulong niya, ang pagtuon da. Rightly divide the word of truth. Rightly divide. Wala siya nga i-mixkla. Wala siya nga hambal, pulutan lang itong gusto mo puluton. Nga kangay sa isa ka pastor, hindi siya kabalo, aniwalay niya, siya ginoo, kung ano tupa sa akong tudlo, amo niwalay ko, nangamuyo sa tupa, tudlo niya da, hambal nga nabasahan niya da. Ang, ano nga ito? Naglakat si Judas kag nagpanginmatay. Ay, amo niwalay ko, si Judas panginmatay? Ano ako, manginmatay? Hindi mo yun, Ginoo, kung natupa sa ko to, pagtupa naman, finger niya lawat, natupa niya to, ng mga lakat, himua ini. Naglibog ulo niya. Lakat kag magpangimatay. Siyang pagtuon sa pulong sa Diyos is rightly divide the word, not mixed. Ma-confuse ka kung mixed ni mo. Gusto sa Diyos nga klarohon na. That's why nga naghambal diri siya. Apostol Pablo, hambal diri, nga lain siya sang sa 12 apostle nga ini. Nga gintawag sang Dios kag sila niya, nangin amo lamang ako sini tungod sang bugay sang Dios. So number 1, I am what I am by the grace of God, meaning I am saved by grace. I am. You are too. I am saved. That is a present possession. Nga subong matindugan mo that you are saved. I am saved. I am safe from hell. I am saved. Hindi kay I will be saved. Mali na. Mga muyo ka mong ginuubasi, maluwas kami sa ulihi. Ay, hindi ta na mo na. Pagkagaling kayo hindi. Ang kalawasan, subong. Mabaton sang tao. Hindi kay kumapatay siya. Nga mapalangit siya o kung ba impyerno. Subong nga daan. Matag na ang ginahambal ni Jesus, he that hath the Son hath life. He that hath not the Son hath not life, but the wrath of God abideth on him. Ang may anak sang Dios sa tibuson niya, may kabuhi. Kagkabuhi nga walay katapusan because Jesus Christ said, I will give them life and they will have it more abundantly. I will give them eternal life. Kabuhi nga walay katapusan, mabaton mo sa buong. Patya nyo ko. Ay, kung ipatay. Nagsaylo lamang ko sa akong ilistaran. A Christian do not die. Nahambag ko na pirmi. He that believeth on me, Jesus Christ said, will never die. Hindi kayo mo yung mapatay. Kung nagtuo ka kay Jesus, kaya nga, you are a possessor of life. A possessor of the possessor of everything, Jesus Christ, who is life eternal. Hindi sa mahalin sa imo da, ngalawas. That's why when you die, He will carry you right away into the presence of God. Masubo na, kung wala ka kay Ginisos, you will die, you will go to hell. Tisili na Apostol Pablo, I am saved. I'm going to heaven by the grace of God. Wala niya gin-mention diri ang mga na-memorize niya nga Talmud. Wala niya na-mention diri ang mga rituals kag mga seremoniya na tuman niya sa idalom sang kasaguan being a Sanhedrin. Saka Pharisee siya. No. Sila niya by the grace of God. Paano ko nabato nining bugay sang Dios? By the revelation of Jesus Christ. Gin-reveal ni Jesus Christ ay iya. Intuduan sa ni Peter, James, and John? No. From Jesus Christ. Tiyan mo man sa aton? Gintuduan kita sa aton nga simbahan? Nga maluwas kita sa bugay sa Diyos? Wala. Gintuduan ko ako niya nga mga di. Gintuduan ko ako niya nga magprosesyon. Gintuduan ko ako niya nga maghimo siya, hindi mamuyayaw, hindi nagkasunog talinga mo, tutulo sa kandila da. Amo nang tudlo sa imo.
Hindi na niya mo. Ang kareliyon na tulog-tudlo sa aton, sang lain nga pamagi. Ang Diyos siya, by the grace of God. Sinong bugay sang Diyos na? Si Jesus Christ, ang bago sa inyo, He spent His life. He paid for His life. Christ's riches can be yours at His expense. For by grace, according to Ephesians 2:8 and 9, are ye saved through faith, in that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Mo ang tendency ng tao mo. Nga kung may mabuhat, may madugang siya sa buhat na da. In Ephesians 1, verse number 7, in whom we have redemption. Sa iya may pagtubos kita. Through His blood. Now watch. According to the riches of His grace. Kita mo? Ang pagtubos naton, pag isamiling ang dugo ni Ginoo, siya nang bayad gani. Ang kapatawaran sa aton mga sala, agud mabaton tas langit. Pagi sa iya nga, kamanggaran sang bugay niya. Manggaranon ng Diyos sa bugay. Now, ang manggad sang Diyos sa pagpatawad, sa pagtabon sa sala sang tao, subong ng panahon. Panahon nga natawag naton dispensation. Panag-on, manang parang pulong ba lang nga Bible study, study of the ages. Panahon ang pagtuon sa mga panag-on. Panahon. Lain-lain nga panahon sang una, tub-tub karon. Tiini sa panahon subong sang bugay niya. May bugay man to sa unang panahon sa tiyempo ni Noah. Pwede niya nakita ang bugay niya. Dito sa mata sang Diyos. Noah found grace in the eyes of God. Ngin kaluyan siya, naluwas siya, kasawa niya, kabataan niya, tang kasapatan, nga sunod sa arka. Dito sa langit. Karon, siling sa balang sulatan, Titus 2:11, the grace of God nga nakita ni Noah hath appeared to all men. Nanaog sa kalibutan. Kag napakita sa mga tao in the person of Jesus Christ who died on the cross. Amo na ginabantala sa bilong kalibutan ang bugay niya. Nga maluwas ka, mapatawad sa mo, palangit ka, suno sa kamanggaran sa iyang bugay. Why katapusan? So I am saved by grace. You know what else? Sila ni Pablo, sila niya, I am sure by grace. Sigurado ko sa kaluwasan ngayon na, by grace. Hindi sa akong buhat. Naluwas ako. Hindi man sa akong buhat, nga may kasiguruhan ako sa kaluwasan. Nano ang balya sa Romans 5 verse number 2, sila niya, by whom also we have access by faith into His grace, wherein ye stand and rejoice, now what? In hope of the glory of God. May access. Meaning, bukas ang langit. May access. Bumabudlay na kung may natunaan ka sa iyong computer, nga hindi ka ka-access. Ang langit, may access. Accessible ang langit para sa tatanan ng giluwas ang Diyos. Kag sila niya, Dre, you rejoice in hope. Gakalipay kita sa paglaom sang himaya sang Diyos. Nga ano na siya. Ang himaya sang Diyos mag-aabot sa kalibutan, you know, ang paglaom para sa aton, blessed hope, ato na, sigurado. Sa ano? Pagi sa bugay sang Diyos. I am saved by grace. I am sure by grace. You know what else? I am secure by grace. Romans 3, verse number 24. Romans 3, verse 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Nga anong ka diferensya sang forgiveness kag sang justified? You sige, patawad ka, wala ka na sala. Now, hindi lang ginisip kang wala ka na sa sala, justified ka pa. Meaning, ginisip ka as if you have never sinned. Hindi lang patawad, ginisip agad nga wala makasala. Imagine na, tina pa niya paagi sa bugay sang Diyos. Inang pagtubos nga ina, ang justification nga ina, nga free,
Libre! Pagkatapos yung ipatawad sa Diyos ako ang mga sala. Wala ka na siyang dapat kabalakan pa. Man magtubang ka sa korte, ipatawad mo sala, but then, bisan ipatawad yung sala, mo may ara ka pagyapon ng bayaran. May bayaran ka ba? Bayaran mo yung abogado, bayaran mo file, mga file mo sang kaso, may ara pa daw kaisa nga mga, nga mga counter nga bayaran mo. But in the court of heaven, ginpatawad, ginpakamatarong, by the grace of God. Ang unahan ba niya? I am saved, I am sure, I am secure. What else niya? I am strengthened by grace. I am strengthened by grace. Sa 2 Corinthians 12 verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities. Now what's this? That the power of Christ may rest upon me. Kaya may ara siya natawag natin nga thorn in the flesh. Ginpangamuyan niya ni 3 times. 3 ka beses nga hibi kang madalo nga pag soul searching gipangimo ni Apostol Pablo nga patawanan ko Ginoo. Kung may sala gima ko kuhain ning thorn nga kasakit sa akong lawas. Ngin niya na wherein Satan buffeted me on this. Siling niyang Ginoo diri siling niya. No, hindi ko na pagkuhaon sakit mo. No, hindi ta pag-ayohon sa imong balatian. But my grace is sufficient for thee. See? Matuon hindi na pag-ayo sa masakit ha. Ano masakit niya da? Ano mo guro ang masakit, magruwa da eh. Kadto ka sa urologist, may masakit ka. Kadto ka sa pulmonologist, may masakit ka. Kadto ka sa oncologist, may cancer ka. Tanang na ara. Tiway ginayos ang Diyos, ha? Hindi ba na Diyos siya sang milagro? Why is it? But because God would like you to experience the sufficiency and the strength by grace. Otherwise, magpahambog ka. Mapapugal ka, may kasarang ka sa iyong kagalingon. Bala mo, healthy lifestyle ko. You see, nagpapugal ka sa iyong healthy lifestyle. Bala mo sunog ko yung sa advice ng doktor. You see, nagpapugal ka sa iyong faithful follower ka sa doktor. I'm welcome. Nga ipabilin sa Diyos sa itong kabuhi. You know why? Because when God appears, again, tagaan niya ta, sulbaron niya ning tanan ng butang, tagaan niya ta sang grasya, nga kusog, nga makaya tagihapon, by His grace. So that, mabuti adlaw ayuhon ta sang Diyos. Ang mga doktor, nga nagkabulong sa imo, nga wala ka malang maayo, hindi Kristohanon, amo mo na. Wala malang galing mahimo sa imong kabuhi. Sige ni Jesus malang gali ang solusyon sa imong lawas. So now, sila niya sa 2 Corinthians 9 verse number 8, and God is able to make all grace abound toward you, and that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Nga man, nga suportaran kita, kay i-strengthen kita sa bugay sang Diyos, kay gusto niya nga magbugana kita sa buhat nga maayo, suno sa kusog kay kasarang sang Diyos nga nag-agi sa aton kabuhi. So I am strengthened by grace. I am secure by grace, I am sure by grace, and I am saved by grace. And you know what else? I am supplied by grace. Bugay sang Diyos ang supply sa aton. Hindi ako na obra. Hindi ako na sweldo. Tuon. Sa Hebrews 4 verse number 6, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace in the time of need. In Philippians 4 verse number 19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Not all our need, not all our greed. Hindi kaya aton nga ginahamkunan.
Hindi kaya aton nga nahisaan. Nahisa ka sa isa to, ngamuyo ka, taga-angman sa Diyos. That is asking God out of envy. That's why sila niya sa James, you know why God does not answer your prayer? Nabasa niyo na? Sa James, nga ang Diyos way gisabat sa aton pangamuyo. Kaya bangod na base aton pangamuyo sa aton kadalok. Nahisa sa iban. Oh. Dire bala sa si James chapter 4, diin gahalin ang inyong mga inaway, kag mga baisay, kag guras, kamsanay nyo. Dito sa tinalak ko, may kamsanay ng babae ito, kita ko. Sila niya, hindi bala naghalina sa inyo kailigbon, nga nag-aaway sa inyo mga membro sa lawas. Una-una, ba, you know. Dira ka mo, isip ni mo. Kaya nag-last ka mo. Yan naghamangkon ka, way mo mabaton. Nagapatay ka, naghandom, way mo man pa mabaton. Nagapangaway ka, wala mo mabaton. Because ye ask not. Okay, lang ka nangayo. Karon, arin na pangayo niya. Nangayo matuod. Ye asked and received not. Nangayo ka, wala mo mabaton gyapon. Because ye asked amiss. You miss the mark. Na-miss mo ang katuyuan kung nga pangayo ka. Nangayo ka gali kay gusto mo nga hindi ka man pagkadawan sa iban nga way kay mo slakyan. Kartaga nga slakyan. Mangutang ka. Mamuni. Ito, mangutang ka to. Kay namin kuno na ang slakyan na, tangon ta na kay mas barato pa na kuno do motorsiklo lang iyang tugong na ang espresso nga na. Tingawan mo mabaton. I don't know. Maybe you miss. You know what? You may consume it upon your lusts. Kita sa Diyos ang atong tagipuso. We asked because of greed. That's why God does not meet our needs. But He will supply all our need. I am supplied by the grace of God. You know what yung hambal niya? Number 6, I am somebody by grace. Nangin amo ako sini. I am somebody. You know you are nobody. But when you believe on Jesus Christ, you become a somebody. And you are only somebody because of the grace of God. You are nobody, but you can become somebody from someone because of someone, the Lord Jesus Christ. Sa Ephesians 3, verse number 7, whereof I am made a minister according to the grace according to the gift of the grace of God. O, manambal niya. Siya nangin, alagad ako, suno sa dulot sang bugay sang Diyos. Ginhatag sa akon by the effectual working of His power. Ang epektibo nga paghikot niya sa akon, pagi sa gahom niya. Sinong gahom na? Gahom sa balang Espiritu, nga nagapuyo sa iyang alawas. And to me, I'm less than the least of all saints. Nilamang ginkumpara niya kagalingon niya nga pigado ako, mas manubo ako sa tanang apostles. Ginkumpara niya naman kagalingon niya sa tanan nga mga Kristohano. I am the least of all saints. Even though he was the chief of sinners. Now this grace given that I should preach Christ among the Gentiles, the unsearchable riches of Christ. Tinangin amo na siya. Nangin amo ikaw siya na. May miga ko da siyenda, ng manugulay. Pero may kami istorya sa kabataan niya, ang bata niya, siya apply siya. Dumaan siya nga ma-apply sa fire. Baw na reject, reject. Hasta nga na-trim down, reject gihapon. Tikaroon dito sa Taiwan. Wala pa to sa matuigan sa Taiwan. Nag-obra sa pamiro, tapos nag-manager. Kaya inabrahan niya, ang ilang manager, 12 years ang galin ako sa company, sa factory. Ang obra mo da, 12 years, retire ka na. Ginubulo siya. Siling niya, ari malang galima, siling niya, nga ala ko, hindi ko kasulod sa fire. Kaya gali, ari, di mayang sweldo sa Taiwan. Ang batay namang isa, dito naman sa Europe, nagalagaw, cross country, sa ilang, cross country sa ilang company para matatakan ilang passport that they had been to several countries in Europe. Pero may obra man. Pero siling ko, tita pa dali, hindi ka na magbeligya, gulay di siya, ilaman na niya. Kung tita man, now.
Ang point natin diri, grasya sang Diyos na. Huwag kayong pabugal sa mga kabuhi. You are supplied by the grace of God. You are somebody by the grace of God. Therefore, don't be proudful. Magpabugal. Now, ano pa gito? Yeah, I'm satisfied by grace. Sense satisfaction ba natin? May satisfaction kung mga kabuhi. Sa Ephesians 2:7, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. This niya, I am satisfied. May kabulusigan ko, yan. Sa mag-aabot. Nga panahon. The ages to come. Anong ages to come? The ages that is going to come, ang panahon nga mag-aabot, nga kung mag-abot si Ginisos, manahaw galin sa langit, banhawon ang mga tumulo, nga nagkalamatay, kaga mabuhi, sabniton sing buhi, islan sing lawas, sing hindi mamalat yon, may mayaon, kagdungan tanan mga sugata sa Ginoo. Imo na, hindi bugay sang Dios na. Tisili niya paagi sa bugay na, may kabulusgan ko. Way na ko iya, kapangita pa. Saan ko naman nga butang. And then the last, sila niya, I am surprised by the grace of God. Muto ginabla, ginbasa natin. Ang dako nga surprise, ang ginmention niya di. Sila niya, I am what I am by the grace of God. Tungod kay, natingala gid siya. Nga bisan makasasala siya, ginbaton sa sang Dios, kagiluwas, kagintagaan sang bagong nga kantas baba niya, bagong nga liguton sa kamot niya, kag bagong palabuton sa kabuhi niya. Sa pagkamatuod, let me conclude this. Many things in life will fail us. Mapaslawan kita. Your friendship will blossom and die. Tandaan nyo, mga amiga niya sa una, subong niya na amiga. Sa una daw, kalamay ka mo, kag subay. Subong daw, asin na, kag mantika. Oh, ano. Your health can be elusive. Subong ni maayo ka, daso naman masakit ka. Ayo ka man, masakit ka naman. Hindi mo ma-obtain. Sugid lang na, tawag lang mga, mga health guru nga naghambal nga balik ka mga 20 years younger. Your riches, your wealth remain just beyond the reach of your fingertips. Ara malanda, pero hindi malambot. Because God will not allow you to have it. Those you love pass from this world and leave a void in our hearts. Nga mabudlay, mapuno liwat. Di ba? However, there is one thing that every child of God possesses that can never fail, never end, never run out, never run dry, never insufficient, the grace of God. Yes, your road may be long and dreary, gloomy and dark, filled with difficulties and struggles, but rest assured that there will be grace sufficient for every need, every trial. Kaya mo nang promise ang Diyos, that is the hope of all Christians, the grace of God. From here to eternity, the grace of God. Ginoo, salamat gid sa kabugusan sang bugay nimo. We know that your grace, that though you were very rich, you became poor, that we through your poverty might become rich again. In all of this, by the grace of God. Kami ay Ginoo ang mga mensahe mag-challenge sa mo, magpangabuhi sa kabuganaan, sa bugay nimo, sa among kabuhi, sa ngalan ni Jesus. Amen.